Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2211 hanggang 2220. Bagamat hindi pa nagagamit ni Diane at ng mga babae ang 7th grade breakthrough pill, nadama ni Severin na maingat na ihanda sila ng maaga. Pagkatapos ng maikling pahinga, ipinagpatuloy ni Severin ang kanyang sesyon ng alchemy upang gumawa ng isang tableta para sa kanyang sarili, ang medium rank na Grandi Spirit Pill sa ikapitong baitang, na tumutulong sa mga Paragon na pataasin ang kanilang pagkamit at pag-ikliin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay kinailangan sa malaking halaga upang palamigan ang kanilang katawan, paikliin ang kanilang kaluluwa, at dagdagan ang kanilang pagkamit. Kapag ang kanilang pisikal na laman, buto, at dugo ay nagsimulang magkaroon ng gininto ang kulay, magkakaroon sila ng sapat na kapangyarihan upang sirain ang lahat sa loob ng 10 milyang radius sa pamamagitan lamang ng pagwawagayway ng kanilang kamay. Sa pamamagitan lamang ng paglinang ng isang gininto ang pangangatawan at pagkondensasyon ng solar spirit ng isang tao na maaaring maunawaan ng isang tao ang mga diskarte sa labanan sa isang malalim na antas. Iyon ay magbibigay daan para sa isang pambihirang tagumpay sa Royal Paragon. Dahil sa mataas na grado nito, ang Grandi Spirit Pill ay isang mapaghamong paglikha, at si Daniela ang tanging tao sa buong Grandi Uno sect na maaaring magkaroon ng kaunting tagumpay sa pagpino nito. Alam na alam ni Severin ang hamon na naghihintay sa kanya, kaya huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili. Kapag naabot na ng kanyang dugo at enerhiya ang pinakamataas na potensyal nito, sa gayon ay sinimulan niya ang proseso ng paggawa. Habang inilalagay niya ang bawat sangkap sa Heavenly Cauldron, gumava si Severin ng ilang masalimuot na selyo gamit ang kanyang mga kamay at iginuhit ang nakapalibot na kapangyarihan ng langit at lupa. Isang kaluskos ang narinig, at ang tagpo ng lahat ng kapangyarihang iyon ay nagpasigla sa espiritual na apoy. Sa sandaling napansin ni Severin na ang mga sangkap ay natunaw, gumawa siya ng ilang higit pang mga selyo, na ipinadala ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa mula sa kanyang enerhiya na core patungo sa kaldero. Ang proseso ay tumagal ng ilang araw, at hanggang sa naramdaman niya ang paghubog ng likido sa kaldero bago siya makahinga saglit. Pagkaraan ng karagdagang 2 araw, yumanig ang kaldero, at isang nagniningning na gininto ang liwanag ang bumaril sa kalangitan at itinaob ang takip. 9 na golden pills ang lumabas. Sa kanilang paglitaw, kumidlat habang ang mga madilim na ulap ay nagtipon sa Pearlite Isle. Matapos dumaan sa kapigatian, ang 9 na gininto ang tabletas ay lumabas na hindi nasaktan, at naglabas sila ng isang malakas na halimuyak na panggamot. Natuwa si Severin. Hindi ko akalain na makakapag-produce ako ng 9 na tabletas. Ang kinalabasan ay nalampasan ang kanyang mga inaasahan, dahil siya ay nakarating lamang sa 7th grade medium rank alchemist. Iniugnay niya ang tagumpay sa Heavenly Cauldron, dahil pinahusay nito ang rate ng tagumpay ng 20% habang kumukuha din ng enerhiya sa paligid nito. Ang mga salik na iyon ay nag-ambag ng malaki sa kanyang tagumpay. Sa 9 na Grandi Spirit Pill sa kanyang pagtatapon, naniniwala si Severin na ang isang pambihirang tagumpay sa level 5 Paragon ay maaaring makamit. Sabik na subukan ang potensyal na iyon, lumunok si Severin ng isang tableta. Mabilis na kumalat ang kapangyarihang panggamot sa buong katawan niya, at naramdaman niya ang malabong init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang sensasyon ay parang naliligo sa isang mainit na bukal, habang ang kanyang mga pores ay bumubukas at hinihigop ang espiritual na enerhiya mula sa kanyang paligid. Sa ilang sandali, lumitaw ang isang puyo ng tubig ng espiritual na enerhiya, at ang silid ay binalot ng makapal na puting fog na binubuo ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Huminga ng malalim si Severin at ninamnam ang nakakapreskong pakiramdam. Habang tumataas ang pagkamit ni Severin, unti-unting lumawak ang kanyang natamo na i-perfect stage level 1 Paragon. Nang maramdamang malapit na siyang magtagumpay sa level 2 Paragon, patuloy niyang ini-channel ang kanyang enerhiya para makuha ang kapangyarihan ng Grandi Spirit Pill at isama ito sa kanyang pagkamit. Pagkalipas ng 2 araw, naubos ni Severin ang mga huling labi ng Grandi Spirit Pill. Nanginginig ang kanyang aura, na ginulo ang paligid at pinapatay ang mga elemento sa paligid niya. Pagkatapos,
Ang kanyang katawan ay tila nilamon ng mga elemento, at patuloy niyang inuulit ang kanyang pagsasanay nang maramdaman niya ang hindi nakikitang bottleneck. Ngayon na, sigaw niya, at isang nakakabasag na tunog ang narinig sa kanyang isipan. Ang nakapaligid na enerhiya pagkatapos ay lumundag sa kanyang katawan, pinataas ang kanyang aura sa isang nakakatakot na mataas na antas. Noon sa wakas ay nakagawa siya ng isang matagumpay na tagumpay mula sa level 1 Paragon hanggang sa unang yugto ng level 1 Paragon. Ilang talampakan ng nakapalibot na espasyo ang tila umikot sa paligid ni Severin. Sa sobrang tuwa sa pambihirang tagumpay, nakahinga ng maluwag si Severin na ito ay naging matagumpay. Ang mga matataas na tagumpay ay nangangailangan ng mas malaking mapagkukunan, lalo na para sa isang kahangahangang tulad ni Severin na nagtataglay ng isang banal na konstitusyon. Ang tanging paraan upang madaig ang isang taong may parehong ranggo ay ang pagkakaroon ng masaganang supply ng mga mapagkukunan na magagamit ng isang tao. Matapos bawiin ang kanyang aura, sinuri ni Severin ang kanyang katawan gamit ang kanyang divine senses. Ang kanyang dugo ay kahawig ng mercury, at ang kanyang tibok ng puso ay maindayog na dumadagandong. Ang kanyang balat ay nagpakita ng isang malusog na kulay na tanso, naglalabas ng enerhiya at dugo na may kapangyarihan ng isang dragon. Nasiyahan sa mga resulta, tumayo si Severin at naghanda na umalis sa silid ng pagsasanay. Paglabas niya, naramdaman niya ang panibagong tagumpay na nagmumula sa bundok sa likuran niya. Sa pag-channel ng kanyang divine senses para malaman ang pinagmulan, nakilala niya ito bilang Celine. Naka-cross-legged sa kanyang silid ng pagsasanay, siya ay dumaan sa mga galaw ng kanyang mga pagsasanay sa pagmumuni-muni. Isang mainit na liwanag ang bumalot sa kanya, at ang spiritual energy vortex sa itaas ng kanyang ulo ay sumisipsip sa nakapalibot na espiritual na enerhiya na parang black hole. Nakalusot din si Celine. Nagulat si Severin. Hindi niya akalain na magiging ganoon din ang araw para kay Celine. Naalala niya na kakagawa lang ni Celine ng isang pambihirang tagumpay sa Supreme Saint 2 buwan pa lang ang nakakaraan, kaya nakakagulat na gagawa siya ng panibagong pambihirang tagumpay ng napakabilis. Bumangon sa ere si Severin at pumunta sa training room ni Celine. Pagdating niya sa lupa, napansin niyang nagtipon na rin ang mga asawa niya at ang barkada ni Woolrich. Lumapit sa kanya ang kanyang mga asawa, at hindi nagtagal ay napagtanto nilang may nagbago kay Severin. Nakalusot ka ba? Tumanggo si Severin. Oo. Napatingin si Diane sa direksyon ng training room kung nasaan si Celine at ngumiti. Mukhang nakagawa tayo dalawang pambihirang tagumpay tayo sa Pearlite Isle. Ngumisi si Felipe habang nakatingin sa espiritual na puyo ng tubig sa ibabaw ng bundok. Ang anak mo ang susunod sayo, Severin. Pareho kayong may kakaibang talento. Sinabi niya. Idinagdag ni Woolrich. Hindi ko na masabi ng mas maayos pa. Isa lamang saint si Severin noong una siyang sumali sa Sky Blue Sect. Pagkatapos ay pinayagan niya kaming mapunta sa Blue Realm, at ngayon ay naghahanda na siyang umalis patungong Midland wala pang isang taon matapos siyang pumasok sa Grundy Uno Sect. Namangha si Woolrich sa kung paano lumakas si Severin. Si Severin ay isang saint lamang sa Sky Blue Sect, habang si Celine ay nagsisimula pa lamang sa kanyang attainment training. Sa pagkakaroon ni Severin ng isang pambihirang tagumpay sa Level 2 Supreme Saint, siya ay naging isang walang talo na pag-iral sa mga nakababatang henerasyon ng Grundy Uno Sect. Si Celine, sa kabilang banda, ay mabilis na nakahabol habang siya ay nasa tuktok ng tagumpay ng isang Level 2 Supreme Saint. Nang marinig ni Severin ang panaghoy ni Woolrich at Felipe, mahinang sabi ni Severin. Napakasayang kung hindi isusulong ang talento ko sa pinakamaraming potensyal nito, hindi ba? Ang pambihirang tagumpay ni Severin sa Supreme Saint ay nagbigay daan sa kanya na buhayin ang Chaos Constitution, isang konstitusyon na lumalaban sa langit na nakalista sa nangungunang 10 banal na konstitusyon. Katulad nito, ang pambihirang tagumpay ni Celine sa Supreme Saint ay nagpagana sa Celestial Bone Foundation, na mas mataas kahit sa Chaos Constitution ni Severin. Ang ganitong konstitusyon ay madaling magtutulak kay Celine sa antas ng isang bata na pinapabore ng langit, at marami sa mga nakatatandang henerasyon ang gustong magkaroon ng pribilehiyong mag-alaga ng talento sa kanya. Napangiti ng pilit si Felipe matapos marinig ang sinabi ni Severin.
Sa mga kwalipikasyon na medyo above average lang sa loob ng sekta, hinding-hindi niya maaabot ang level ni Severin. Kung tutuusin, ang talento ay itinakda ng tadhana. Ang pagkainggit sa isang taong may talento ay walang saysay. Habang nag-uusap sila, unti-unting nawala ang espiritual na enerhiyang umiikot kay Celine. Hindi nagtagal, tumagos sa hangin ang aura ng isang level 2 Supreme Saint. Natuwa si Severin, alam niyang naging matagumpay ang tagumpay ni Celine. Isang guhit ng liwanag pagkatapos ay lumipad palabas mula sa bundok at dumapo sa mismong harapan niya. Napapaligiran pa rin si Celine ng umaagos na liwanag, habang ang kanyang aura mula sa pambihirang tagumpay ay hindi pa nagwawala. Ang kanyang buhok ay naayos sa isang maliit na bun, at sinunggaban niya si Severin pagdating niya sa looban. Tingnan mo, tatay. Nakagawa na naman ako ng isa pang tagumpay. Hinaplos ni Severin ang kanyang ulo at pinuri. Magaling. Ang iyong huling tagumpay ay hindi pa masyadong matagal, kaya ang isang ito ay dumating ng medyo mabilis. Oo naman. Medyo henyo ako. Itinaas ni Celine ang kanyang ulo at nagmamalaki sa pagmamalaki matapos purihin. Natawa si Severin sa sagot niya. Nakisabay sa tawanan si Dayan at ang iba, dahil naaliw din sila sa mga kalokohan ni Celine. Matapos hamupa ang tawanan, nagpayo si Dayan. Tandaan mong huwag maging masyadong mayabang, Celine. Palaging may mga taong mas malakas kaysa sa iyo. Pagsapit ng gabi, nagliliwanag ang looban ng nagniningas na apoy, at ang kapaligiran ay umalingaw sa pagsabog ng kagalakan at tawanan. Si Woolrich at ang iba ay nagmungkahi ng isang maliit na partido upang ipagdiwang ang dobleng tagumpay na ginawa ni Severin at Celine. Ang mga pagdiriwang ay tumigil lamang pagkatapos na ang buwan ay nasa pinakamataas nito sa kalangitan. Kinaumagahan, lumabas si Severin mula sa kanyang silid na nakakaramdam ng hindi kapani-paniwalang refresh. Gaya ng dati, tumungo siya sa courtyard para sa ilang boxing exercises bilang warm-up. Matapos makumplito ang kanyang routine, nagsimulang mag-vibrate ang sect token sa kanyang katawan. Inilipat niya ang kanyang divine senses sa token at natuklasan niya na ito ay isang mensahe mula kay Daniela. Tinanong niya siya kung maaari siyang pumunta sa alchemy chamber upang turuan ang ilan sa mga alchemist doon. Naiwang tulala si Severin sa kahilingang iyon, dahil ngayon lang niya napagtanto na napabayan niya ang kanyang tungkulin bilang elder ng alchemy chamber. Ito ay isang posisyon na itinalaga sa kanya ni Oscar. Alam na mahalaga para sa sinumang practitioner na balansehin ang trabaho at pahinga, nagpasya si Severin sa kanyang sarili. Dapat akong magpahinga ng ilang oras sa pagsasanay at magpahinga ng kaunti. Makakatulong sa akin ang isang maikling pahinga pagkatapos ng aking pambihirang tagumpay. At saka, mga 20 araw na lang ang natitira bago ako pumunta sa Starry Sky Battle Space. Bumalik si Severin sa kanyang silid at nagpalit ng bagong set ng damit. Pagkatapos ay pumunta siya sa kinaroroonan ng kanyang mga asawa at inanyayahan sila. Gusto ba ninyong mga babae na sumama sa akin sa alchemy chamber? Sila ay nakatutok sa pagpapabuti ng kanilang pagkamit sa pag-iisa kasunod ng lumalaking agwat sa pagitan ng kanilang lakas at ni Severin. Walang gaanong dahilan para umalis sila sa isla, dahil marami silang mapagkukunan at mas interesado silang maabyutin siya. Hindi salamat, sabi ni Dayan. Kailangan ko pang mag-train mamaya. Pakiramdam ko gagawa ako ng pambihirang tagumpay sa loob ng ilang araw. Oo, mananatili rin kami sa pwesto. Nag-echo si Sheila, at ang kanyang sentimiento ay ibinahagi rin ni Gilda at Sofia. Narinig ni Celine ang alok nito habang kumakain ng merienda at agad itong sinagot. Pwede ba akong sumama? Nawalan ng masabi si Severin matapos ang mahinang pagtanggi ng kanyang mga asawa at atubiling pumayag na dalhin si Celine mag-isa. Bilang isang level 2 Paragon, si Severin ay maaaring lumipad ng mas mabilis, at hindi nagtagal ay narating niya ang alchemy chamber sa unang bundok. Pagdating niya, naramdaman ni Daniela ang aura niya at agad siyang umakyat para salubungin siya. Sinabi niya, ikaw ang elder ng alchemy chamber, kaya may tungkulin kang ibahagi ang iyong mga diskarte sa mga alchemy masters ng ating sekta. Bahagyang natigilan si Severin sa medyo hindi nasisiyahang tono ni Daniela. Paliwanag niya, wala akong oras dahil masyado akong abala sa pag-iisa.
Sige. Pero mabuti na lang at dumating ka na ngayon. Paulit-ulit kaming tinatanong ng mga alchemist na ito kung kailan ka pupunta para magbigay ng lecture sa kanila. Hinimok at binigyan siya ni Daniela ng kaunting briefing tungkol sa sitwasyon sa alchemy chamber. Medyo nawalan siya ng malay nang sabihin ang kanilang mga kahilingan. Alam ng lahat na si Severin ang pinakadakilang alchemist sa South Sky. Kahit na ang isang veteranong 7th level alchemist at pickmaster tulad ni Daniela ay maaari lamang tanggapin ang kanyang mga pagkukulang kumpara sa alchemical prowess ni Severin. Si Severin ay naging isang 7th grade alchemist sa loob ng mahigit kalahating taon mula noong pumasok sa sekta, na inilagay ang kanyang mga kakayahan tulad ng sa kakayahan ni Daniela. Higit na makabuluhan, ang kaalaman sa alchemy mula sa Alchemy Tower ay ipinasa sa kanya, kaya nagpapataas ng mga inaasahan para sa kanya na maabot ang 8th grade o maging 9th grade sa hinaharap. Maraming alchemist ang humingi ng patnubay ni Severin sa loob ng sekta. Ang balita ng kanyang mga tagumpay at potensyal ay mabilis na kumalat, na lumilikha ng siklab ng galit sa marami sa mga alchemist. Ang simpleng pag-iisip tungkol dito ay sapat na para matikman si Daniela. Dahil marami sa mga alchemist sa Alchemy Chamber ay walang access sa Pearl Light Isle, si Daniela, sa kanyang kapasidad bilang isang elder at pickmaster na namamahala sa 6th Mountain, ay natagpuan ang kanyang sarili na nabibigatan sa patuloy na pag-uusig ng mga alchemist na ito na sabik na matuto mula kay Severin. Bilang karagdagan sa pagkapanalo sa unang pwesto sa torneo ng sekta, ang mga namumukod tanging kwalipikasyon ni Severin ay naging dahilan upang mas desperado ang mga alchemist na tanggapin ang kanyang payo. Sa takot na baka mawalan sila ng pagkakataong matuto mula sa kanya sa sandaling umalis siya papuntang Midland, dinagsa ng mga alchemist si Daniela araw-araw, na hinihimok siyang imbitahan si Severin. Ang paulit-ulit na mga kahilingan sa wakas ay nagpilit kay Daniela na magpadala ng mensahe sa token ni Severin. Maaaring makatulong si Severin na hindi matuwa sa sitwasyon habang tinitingnan niya ang namumuong ekspresyon ni Daniela at naiisip ang walang katapusang sigasig ng mga alchemist na iyon. Pinahahalagahan ng mga alchemist ang direktang pagtuturo ng kanilang mga kapantay na may mataas na grado, dahil ang pagsasanay na ibinigay ay maaaring sapat na para sa kanila na tumaas sa susunod na grado. Matapos ikwento ang lahat ng nangyari sa nakaraan, nalipat ni Daniela ang atensyon kay Celine. Bilang level 9 Paragon at Pickmaster, masasabi niya kaagad na naabot ni Celine ang level 2 Supreme Saint. Sa pag-aakalang si Celine ay 8 o 9 na taong gulang lamang, nagtanong si Daniela sa gulat na tono. Anak mo ba siya? Siyempre, anak ko siya. Pagtibay ni Severin. Ang pangalan niya ay Celine, at 8 taong gulang pa lang siya ngayong taon. Sabi ni Severin kay Celine. Sige at batiin mo si Madam Daniela. Hello, Madam Daniela. Nakangiting bati ni Celine. Ang pagbubunyag na ang isang 8 taong gulang ay nasa level 2 Supreme Saint na ang nagpagulat kay Daniela. Isa lang siyang 8 taong gulang. At level 2 Supreme Saint na siya. Hindi makapaniwala si Daniela sa mga sandaling iyon. Ang pagiging isang Supreme Saint ay hindi partikular na kapansin-pansin, at kahit na ang paghahayag na si Celine ay anak ni Severin ay maaaring hindi sapat upang magdulot ng kaguluhan. Gayunpaman, ang isang 8 taong gulang na level 2 Supreme Saint ay halos hindi naririnig. Si Daniela, halimbawa, ay nagsimula pa lamang sa pagsasanay sa edad na 8 taong gulang, kaya ang agwat ng kanilang mga talento sa parehong edad ay malinaw na magkaiba. Ang talento ni Celine ay lumabag sa mga batas ng langit. Kasunod ng mga pagsasaalang-alang na iyon, kinuha ni Daniela ang isang pinong maliit na bangle ng jade mula sa kanyang special na singsing at ibinigay ito kay Celine. Ito ang Dullwater Bangle. Ito ay isang katamtamang kalidad na espiritual na kayamanan na may mga katangiang nagtatanggol. Maaaring mayroon ka nito. Ang masalimuot na mga ukit ay makikita sa asol na kumikinang na bangle, at ang espiritual na enerhiya na nagmumula dito ay nagpapahintulot sa isa na makilala na ito ay isang hindi pangkaraniwang bagay. Nang magbigay ng pag-aproba si Severin, malugod na tinanggap ni Celine ang regalo at nagpasalamat kay Daniela. Salamat, Madam Daniela. Ang magandang pag-uugali ni Celine, kasama ng kanyang mga kahangahangang tagumpay, ay pumukaw sa interes ni Daniela. Bagamat mayroon siyang apprentice sa Emery,
Ang mga katangiang inilagay sa kanya ni Emery sa antas ng isang elite na disipulo at hindi sa isang kababalaghan. Alok ni Daniela. Masaya akong kunin ang anak mong babae kung wala siyang master. Si Severin, gayunpaman, ay ngumiti at umiling sa maliwanag na pagtanggi. Pumanhin, pero hindi na pwede. Natarante si Daniela sa kanyang biglaang pagtanggi. Sa kabila ng kanyang katamtamang antas ng pagkamit bilang isang level 9 Paragon, may hawak siyang prominenteng posisyon bilang isang pick master at itinuturing na pangalawa lamang sa Oscar sa hierarchy ng sekta. Higit pa rito, siya rin ay isang elder ng Alchemy Chamber, na nagpapahintulot sa kanyang akses sa mga mapagkukunan at espiritual na mga halamang gamot. Ang kanyang paksayon ay labis na pinagnanasaan ng marami sa mga alagad ng sekta. Ang pagtanggi sa kanyang alok ni Severin ay bahagyang nakakahiya. Nagsimulang kumulo ang galit sa loob niya at inisip niya kung minamaliit siya ni Severin matapos niyang makita ang paraan ng pagdala niya sa sarili nang bumisita siya sa Pearlite Isle noong nakaraang araw kasama si Miles. Ang namumuong sama ng loob na ipinakita ni Daniela ay nagpahiwatig kay Severin na maaaring nagkaroon ng posibleng hindi pagkakaunawaan. Nagsimula na siyang magpaliwanag. Nakuha na siya ng ating sect leader sa ilalim ng kanyang pakpak ilang araw na ang nakakaraan. Agad na napawi ang nag-aapoy niyang galit nang malaman niyang tinanggap na ni Oscar si Celine bilang kanyang apprentice. Ngumiti siya ng alanganin at nagpaalam. Nakikita ko, tila napakapambihira ng kanyang kakayahan kaya't maging ang pinuno ng ating sekta ay nagpas siyang personal siyang alagaan. Nakangiting sagot ni Severin at piniling hindi na magdetalye pa. Si Oscar at ang mga nasa Pearlite Isle lang ang nakakaalam ng tunay na talento ni Celine. Ang pagsisiwalat ng kanyang Celestial Bone Foundation ay maaaring makaakit ng hindi gustong atensyon, lalo na't may ilang madidilim na kagawian na maaaring gamitin ng mga tao upang ilipat ang kanyang mga talento sa kanilang sarili. Nang hindi na nagsalita pa si Severin, hindi na nagtanong pa si Daniela at pinatuloy siya sa Alchemy Chamber. Hindi nagtagal, nakarating silang tatlo sa Alchemy Chamber, at pinindot ni Daniela ang bronze bell sa hall para ipatawag ang mga alchemist. Mabilis na lumipad ang mga daloy ng liwanag habang umaalingaw-ngaw ang kampana. Sa loob ng ilang sandali, nagsiksikan ang daan-daang alchemist sa bulwagan. Sinulyapan ni Severin ang mga token ng alchemist na ibinigay ng sekta na nakasabit sa kanilang mga baywang at nakitang karamihan sa kanila ay mga 5th grade high-rank alchemist. Isang bahagi lamang ang mga 6th grade alchemist, at humigit kumulang 12 o higit pa ang mga mataas na ranggo ng ika-6 na baitang. Masiglang binati ng lahat si Severin. Pagbati, Elder Severin. Ito na ang araw na hinihintay natin. Ang lahat ay sumigaw sa isang panatiko at masiglang paraan. Ang ingay ay nagtulak kay Daniela na ilabas ang kanyang espiritual na enerhiya. Tumahimik muna kayo. Yung mga may tanong, isa-isang lumapit. Ang bulwagan ay mabilis na natahimik sa kanyang makapangyarihang utos. Si Severin, na nakaupo sa mataas na plataporma, ay nagsimula sa pamamagitan ng pag-unveiled ng Heavenly Cauldron at kinuha ang ilang alchemical materials mula sa kanyang spatial ring upang pinuhin ang ilang 6th grade na mga table tasks. Sa lahat ng paghahandang ginawa, kinausap niya ang mga nakalap na alchemist at nagsimulang ibahagi ang kanyang mga insight sa alchemy. Ang sining ng alchemy, tulad ng ipinaliwanag sa Alchemy Tower, ay nangangailangan ng isa na malampasan ang mga hadlang, magkaroon ng pamilyar sa mga katangiang panggamot, at bumuo ng isang malalim na kasanayan sa mga prinsipyo ng alchemical. Ang bulwagan ay umalangaw-ngaw lamang sa tunog ng boses ni Severin habang ibinabahagi niya ang kanyang kaalaman sa lahat. Walang pambihirang panoorin ang lumitaw, tanging pakiramdam ng katahimikan. Nagsalita si Severin ng detalyado, na inilalantad ang bawat nagawa sa mga karanasan at insight na nakuha sa kanyang pagbangon mula sa 5th grade alchemist tungo sa 6th grade alchemist. Ang mga alchemist sa Alchemy Chamber ay nakinig ng walang pag-aalinlangan upang matiyak na hindi sila makaligtaan ng anumang mahahalagang detalye. Sa panimula, ang alchemy ay hindi ganoon kahirap basta't ang isang tao ay pinagkadalubhasaan ang pag-unawa sa mga katangiang panggamot at may ilang mga insight sa proseso ng paggawa. Ang paliwanag ni Severin ay nakabihag sa lahat.
Maraming mga alchemist ang nagpakita ng mga palatandaan ng pag-unawa sa iba't ibang mga punto ng kanyang panayam, na masigasig na kumikilos sa kanilang sarili habang naiintindihan nila kung ano ang kanilang nagawang mali. Oh, kaya ayon. Hahaha. Naiintindihan ko na. Isang matangkad, nasa 40 o nasa katanghaliang gulang na lalaki ang puno ng pananabik. Inilabas niya ang kanyang kaldero, naghanda ng ilang materyales, at agad na nagsimulang gumawa ng ilang mga tabletas sa bulwagan. Pinagmasdan ni Severin kung ano ang nangyayari at nagpa siya na pigilin ang pakikialam. Masasabi niya na ang lalaki, isang 5th grade medium rank alchemist, ay nasa bingit ng paggawa ng isang pambihirang tagumpay. Gaya ng inaasahan, nagsimulang umusbong ang masaganang halimuyak ng gamot mula sa kaldero kalahating oras matapos magsimula ang apoy at pinagsama-sama ang mga sangkap. Di nagtagal, 2 kumikinang na 6th grade pills ang magandang lumutang mula sa kaldero. Ang tagumpay ay nagtulak sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na lumundag sa tuwa. Nilinggan niya si Severin at napabulalas. Salamat sa iyong paggabay. Sa wakas ay naunawaan ko na ang mga minutong detalye sa paggawa ng mga tabletas sa ika-6 na baitang. Binati rin siya ng mga kapwa niya alchemist. Wow, nakagawa na ba si Tal ng 6th grade pill? Si Tal ay may swerte sa kanyang panig. Tunay na masaya si Severin para sa tagumpay ng alchemist. Naalala niya ang kanyang pakikibaka upang maging isang ika-6 na baitang alchemist pagkatapos na makarating sa Blue Realm, na kailangang dumaan sa Alchemy Tower bago makamit ang tagumpay. Kinawian niya ang kamay at nakangiting sabi. Wala akong ginawa. Sa iyo ang buong kredito para sa matagumpay na paglampas sa iyong hadlang. Ipinagpatuloy ni Severin ang pagbabahagi ng kanyang mga karanasan sa alchemical bilang isang 6th grade alchemist. Ang mga 6th grade alchemist ay maaari nang magsimulang kumonekta sa kapangyarihan ng langit at lupa. Hindi nagtagal, natukoy ng ilang alchemist ang mga lugar na maaari nilang pagbutihin at agad na inilabas ang kanilang mga kaldero upang subukan ang kanilang bagong natuklasang kaalaman. Ang mga light beam ay maririnig mula sa ilang mga kaldero, at isang nakakapreskong panggamot na halimuyak ang tumagos sa hangin. Marami pang individual ang matagumpay na naging mga 6th grade alchemist. Puno ng saya si Daniela habang pinagmamasdan ang kanilang mga nagawa mula sa malayo. Hindi niya inaasahan na ang mga turo ni Severin ay magkakaroon ng ganoon kalalim na epekto. Sa loob ng ilang oras, ilang 5th grade high-rank alchemist ang naging 6th grade alchemist. Kahit na ang mga 6th grade alchemist ay tila walang espesyal para sa mga mahuhusay na individual tulad nina Severin at Daniela, gayunpaman, sila ang bumubuo sa gulugad ng 4 na pangunahing sekta ng South Sky. Kung tutuusin, ang mga alchemist lang na may ganoong kalibrera ang makakapagbigay ng mahahalagang tabletas gaya ng True Spirit Pills at Crystal Spring Pills na kailangan ng mga Paragon. Matalino sa katayuan, ang mga 6th grade alchemist ay may mas mataas na posisyon kaysa sa mga elite na disipulo, at marami sa kanila ang nagtatamasa ng iginagalang na katayuan ng mga sect elder. Ang pagsasama ng mga 6th grade alchemist na iyon sa alchemy chamber ay lubos na nagpagan sa trabaho ni Daniela, na nagbigay sa kanya ng kalayaan na maglaan ng ilang oras sa kanyang personal na pag-aaral ng alchemy at sumulong pa sa alchemy. Kasabay nito, marami sa mga 6th grade alchemist na iyon ay may potensyal na maging mga 7th grade alchemist at maging pangunahing lakas ng sekta. Si Daniela, sa kanyang kapasidad bilang elder ng Grundy Uno Sect's Alchemy Chamber at ang Peak Master ng 6th Mountain, ay nakatuon sa pag-aalaga sa susunod na henerasyon ng mga 7th grade alchemist para sa sekta, lalo na't sasamahan niya si Severin sa Midland. Minsan sa gabi, nanunuyo ang lalamunan ni Severin habang tinatapos niya ang kanyang lecture at tumayo mula sa plataporma para umalis. Ang daan-daang mga alchemist na dumalo ay umatras mula sa kanilang kaliwanagan at agad na tumayo upang ipahayag ang kanilang pasasalamat. Salamat sa iyong insightful lecture, Elder Severin. Nakakuha ako ng napakaraming mahalagang impormasyon mula sa iyong mga turo ngayon. Malaki ang nakinabang ng mga dumalo sa pagtuturo ni Severin. Ang lakas ng alchemy chamber ay higit na pinalakas, habang ang isang dosenang individual ay umakyat mula sa ika-5 baitang alchemist tungo sa ika-6 na baitang alchemist, habang ang ilang 6th grade medium rank alchemist ay sumulong sa 6th grade high rank alchemist. Tawa ng tawa si Severin.
Hahaha. Natutuwa lang ako na nabigyan ninyo ng kaliwanagan ang lahat. Pagdating ng takip silim, sabi ni Severin sa lahat. Dahil ang aming session ay naging isang napakamabunga, ako ay magdadahilan sa aking sarili at umalis ngayon. Sa pagtatapos ng lecture, kailangan ni Severin na tumuon sa paghahanda para sa Starry Sky Battle Space. Ang kanyang kamakailang tagumpay sa Level 2 Paragon ay isang positibong senyales, ngunit alam niya na imposibleng makamit ang mabilis na pag-unlad ng tagumpay sa loob ng maikling panahon, kahit na may mga tulong tulad ng Grande Spirit Pill. Isa pang 2 linggo ang natitira bago ito magtungo sa Starry Sky Battle Space. Nang wala sa larawan ng attainment training, sinimulan niyang isaalang-alang ang kanyang mga opsyon na gamitin ang kanyang oras ng mas mahusay. Sa simula ay isinasaalang-alang ni Severin na tumuon sa mga diskarte sa labanan at banal na sining, ngunit hindi nagtagal ay pinawalang bisa niya ang paniwalang iyon. Naabot na ng Sky Soil Hepta Gold Sword Energy ang great success, at magagamit niya ito kasabay ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ipinaray sa Chaotic Sword Shadow na nabuo mula sa kanyang magulong swordsmanship, mayroon siyang isa sa pinakamalakas na galaw sa kanyang pagtatapon. Isang biglaang napagtanto pagkatapos ay tumama sa kanya. Nasa akin pa rin ang Lotus Wildfire na nakuha ko sa ruins ng Wildfire. Wala pa akong oras para matutunan ito. Ang Lotus Wildfire ay isang pamamaraan na nilikha ng Wildfire. Pinahintulutan nito ang mga practitioner na gamitin ang espiritual na apoy ng langit at lupa. Mataas ang marka at nagtataglay ng mabigat na kapangyarihan. Ang kakayahan ay nangako ng mga kakayahan na maaaring magdulot ng malalaking pagbabago sa nakapaligid na lupain kahit na sa antas ng small success. Kahit na ang Sky Soil Heptagold Sword Energy ay isa lamang star grade medium rank na teknik. Kung magtagumpay man lang siya sa pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman ng Lotus Wildfire, magkakaroon siya ng karagdagan ng isang malakas na paglipat sa kanyang arsenal bago ang Starry Sky Battle Space. Nasa sabik sa ideyang iyon, tumayo si Severin, nagpaalam kay Daniela, at isinama ang natutulog na si Celine. Pagbalik niya sa Pearl Light Isle, agad siyang nag-post ng kahilingan sa mission chamber na hinahanap niya ang espiritual na apoy ng langit at lupa. Umaasa siya na mayroong kahit isang alagad na makakaalam ng kinaroroonan nito. Makalipas ang ilang araw, umupo si Severin sa isang tamba-tamba sa kanyang patio habang pinag-aaralan ang Spiritual Flame Guidebook. Ang aklat ay meticulously detalyado ang hitsura at katangian ng iba't ibang espiritual na apoy. Ang Fire of Nine Ghosts ay niraranggo sa ika-20 sa listahan ng espiritual na apoy at umuunlad sa mga lokasyong puno ng aura ng Netherworld. Ang tampok na pagtukoy nito ay nakasalalay sa kakayahang sunugin ang pangunahing espiritu ng mga practitioner, pati na rin magbigay ng ilang natatanging epekto sa alchemy. Ang South Bright Blaze ay nasa ika-19 na ranggo sa listahan ng espiritual na siga. Ito ay umuunlad kung saan mayroong heptagold na enerhiya, at ang natatanging katangian nito ay nagbibigay daan dito na ubusin ang lahat ng bagay nang hindi dumaranas ng anumang mga side effect. Ang ilang mga practitioner ay gumamit nito para sa kanilang mga diskarte sa pakikipaglaban at banal na mga diskarte. Ang kalabisan ng espiritual na apoy na ipinahayag sa mga pahina ay nagpalawak ng kaalaman ni Severin. Hindi niya alam na napakaraming uri ng espiritual na apoy sa Blue Realm, na ang bawat isa ay halos kasing halaga ng isang dakot ng espiritual na kayamanan. Maging ang mga apoy tulad ng Vermilion Birdfire at Phoenix Flame ay mga entity na itinuturing na mas malakas kaysa sa mga celestial na sundalo. Ang mga sunog na nakalista ay kilala mula pa noong sinaunang panahon. Ang mga mata ni Severin ay kumikinang sa tuwa. Ang Lotus Wildfire ay nangangailangan ng paggamit ng 2 uri ng espiritual na apoy para sa small success at siyam para sa great success. May potensyal itong lumakas sa bawat apoy na natupok, o hindi bababa sa iyon ang unang nilayon ng wildfire. May pagkakataon na maaari itong maging isang banal na apoy. Kung iyon ay makakamit, kung gayon ang mga apoy na ginawa ay magiging sapat na malakas upang sunugin ang lupain, tumagos sa impyerno, itakda ang walang laman, at pumatay kahit na ang pinakamataas na paragon o makalangit na hayop, lahat sa pamamagitan ng pag-alog ng kamay. Habang nagpapantasya si Severin tungkol sa walang katapusang mga posibilidad, biglang nag-vibrate ang kanyang token at nakatanggap siya ng mensaheng tumutugon sa kanyang kahilingan.
May nakatanggap ng balita tungkol sa espiritual na apoy. Bulalas niya. Ipinaalam sa kanya ng mensahe na tinanggap ng isang disipulo ang misyon na ibinigay niya. Sabik na matuto ng higit pa, mabilis na pumailan lang si Severin sa himpapawid, dumiretso sa mission chamber na matatagpuan mga 20 milya ang layo mula sa Pearlite Isle. Pagdating niya roon, marami sa mga alagad ang nagpahayag ng pagtataka sa biglang pagsulpot ni Severin. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at dumiretso sa bulwagan. Magalang siyang tinanggap ng isang level 1 Paragon at nag-alok pa ng mainit na tsaa. Dumating ka sa tamang oras. May nakakumpleto na sa kahilingan mo. Kinuha naman ni Severin at sinagot. Salamat. Masyado kang mabait. Umupo ang elder sa tabi niya at ibinahagi ang mga detalye. Wala pang isang oras ang nakalipas, isang disipulo ang nagulat na nakatagpo ang apoy ng siyam na ghost sa isang lambak sa loob ng Fierce Beast Mountain habang naghahanap ng ilang mga espiritual na halamang gamot. Gayunpaman, ang kapaligiran sa lambak ay nakakatakot, halos parang ito ay isang malaking altar na itinayo ng mga masasamang practitioner sa nakaraan. May mga skeletal remains sa lahat ng dako, kasama ang ilang mga kakaibang handog na iwanan. Ang Fierce Beast Mountain. Ang mga mata ni Severin ay kumikinang sa kuryosidad. Matatagpuan sa hilaga ng South Sky, ang Fierce Beast Mountain ay isang bulubundukin na katulad ng sa Arctic Heights. Gayunpaman, ito ay matatagpuan sa malayong kabaligtaran ng Arctic Heights. Nagsisilbi bilang isang daanan na lampas sa hangganan ng South Sky, ang mga mabangis at masasamang hayop ay laganap doon, kabilang ang ilang masasamang hari ng halimaw na kaga maging ng mga Paragon ng tao. May mga tsismis pa nga na nagmumungkahi na may koneksyon sa pagitan ng mga nilalang dito at ng angkan ng demonyo sa Thundlight ilang milya ang layo. Nakita ni Severin na nakakagulat na ang lokasyon ng espiritual na apoy ay nauugnay sa mga masasamang practitioner. Ang mga naturang practitioner ay hindi na umiral sa South Sky mula pa noong malaking digmaan 10,000 taon na ang nakararaan. 13 estado ang umiral sa Blue Realm. South Sky, West Region, East Plain, North Sea, Midland, Great Flare, Thundlight, Season, Lance Bonnercut, Starry Sky Battle Space, Infinia Icefield, Ancestral Forbidden Zone, at Bordere Pasa. Ang South Sky ay konektado sa Midland, at ang mga practitioner ay dumaan sa tamang paraan. Kahit na ang lakas ng 4 na sekta ng South Sky ay itinuturing na pangalawang antas sa loob ng buong Blue Realm, halos lahat ng mga ito ay may ilang koneksyon sa isang sagradong lupain. Halimbawa, ang Grundy Uno sect ay isang subordinate sect ng Grundy Uno Sacred Land. Ang West Region ay ang teritoryo ng isang grupo ng mga kalbong lalaki na kilala bilang Western Creed. Sa loob nito ay isang banal na lugar na kilala bilang Great Thunderbeat Temple. Ang East Plain ay kung saan nagtitipon ang mga sinaunang aristokratikong pamilya at celestial. Karamihan sa mga makasaysayang angkan na iyon ay minsang gumawa ng mga tunay na celestial at sa gayon ay nagkaroon ng malalim na pamana. Malapit din silang konektado sa sagradong lupain ng Midland. Sa kabila ng North Sea ay matatagpuan ang teritoryo ng mga Barbarics. Ang mga Barbarics ay kahawig ng mga tao, ngunit hindi sila gumamit ng anumang mga diskarte sa pagkamit. Sa halip, tumuon sila sa pagpapalamig ng kanilang pisikal na katawan. Ang pinakamalakas na miyembro ng Barbarics ay pinadalisay ang kanilang pisikal na laman hanggang sa punto kung saan maihahambing sila sa mga banal na kawal na nag-ingat sa tunay na landas tungo sa kaliwanagan, kaya nilang ibagsak ang 10 sa huli sa isang iglap. Ipinagmamalaki ng Midland, ang pinakamalaking teritoryo ng tao, ang 5 natakot na lupain sa loob ng teritoryo nito. Ang kultura ng pagkamit ay lubhang maunlad. Sa malayo ay isang dinastiya na kilala bilang Great Flare, kung saan ang kanilang lakas at katayuan bilang isang estado ay ganap na nakabatay sa teritoryo ng dinastiya. Ang Thunderlight ang nagho-host ng Monsteroid Clan, at ito ay matatagpuan sa kontinente sa tapat ng North Sea. Ang mga mabangis na hayop sa rehiyong iyon ay nagkamit ng espiritual na Karunungan, at doon ay naghari ang isang celestial level na Monsteroid ruler. Ang Season at Lance Bonnercut ay ang mga teritoryo ng mga masasamang practitioner, bawat isa ay may 2 sagradong lugar sa loob ng kanilang mga hangganan. Gayunpaman, libu-libong milya ang layo nila mula sa South Sky. Samantala,
Ang Starry Sky Battle Space ay isang pagkasira na nilikha sa walang laman na nilikha ng mga sinaunang Celestial sa Blue Realm, ngunit kalaunan ay naging isang estado sa sarili nito. Ang Infinia Icefield ay isang hindi pa ginalugad na lugar na naglalaman ng kaunting espiritual na enerhiya. Ilang buhay na nilalang ang maaaring mabuhay doon. Ang Ancestral Forbidden Zone at ang Bordere Pasa ay sinalakay ng mga dayuhang lahi mula sa labas ng teritoryo. Ang Blue Realm ay isang malawak na lugar, at ang South Sky lamang ay isang malaking estado. Umiling si Severin, nanambalik ang kanyang pag-iisip, at agad na nagtanong. May mapa ba siya? Mabagal na tumango ang Elder at iniabot ang isang annotated na mapa kay Severin. Tumango siya at sinabing, ito ang mapa na iginuhit ng disipulong iyon noong panahon niya sa Fierce Beast Mountain. Sinuri ni Severin ang mapa at nalaman na ang disipulo ay nakarating sa kaibuturan ng puso ng Fierce Beast Mountain. Nasaan ang alagad na iyon? Tanong niya. Ang Elder ay agad na naghatid ng mensahe sa kanyang banal na pandama at ipinatawag ang isang Level 5 Supreme Saint. Seryosong tanong ni Severin. Ikaw ba ang gumuhit nitong mapa? Ang binata ay nakaramdam ng napakalaking, halos nakasusuklam na presyon habang nakatingin sa mga mata ni Severin. Sumagot siya sa nanginginig na tono. Pagbati, Elder Severin. Oo, nagpunta ako sa Fierce Beast Mountain mga kalahating taon na ang nakakaraan upang maghanap ng mga 6th grade high rank na mga halamang gamot. Nakapasok ako sa lambak na iyon nang hindi sinasadya. Palihim na pinagmasdan ni Severin ang ekspresyon ng kausap na may matalim na tingin. Ang isang sinungaling ay karaniwang may hindi natural na mga ekspresyon ng mukha, lalo na sa ilalim ng presyon ng aura ni Severin. Pagkatapos ng isang maikling pagmamasid, napagpasyahan niya na ang disipulo ay nagsasabi ng totoo at ang mapa ay tunay din. Itinaas niya ang kanyang kamay, kumuha ng True Spirit Pill mula sa kanyang spatial ring, at sinabi sa lalaki. Mabuting malaman. Ituring mo ito bilang gantimpala. Ang True Spirit Pills ay isang 6th grade high rank pill na maaaring makatulong na mapataas ang paggamit ng mga practitioner sa ibaba ng Level 9 Supreme Saint. Tinanggap ng batang disipulo ang tableta, nagpasalamat sa kanya, at umalis nang pinayagan siya ni Severin na umalis.